Hello mga life abroad unedited. Ito na yung ating unang kwento galing sa aking isang kaibigan na taga Cagayan. Um, ang kanyang pinamagatan niya na sinalisihan ako ni pinsan. Tulo. Okay, ito na. Dear Jan, kumusta ka na? Sana nasa mabuti kang kalagayan, ganun din ang iyong mga kamasugid na manonood. Medyo ang aking palayaw at kasalukuyang nagtatrabaho dito sa Saudi bilang isang driver. Ako ay tubong Solana, Cagayan. Taong 1997 nang ikasal kami ni Ethel. Nakapagtapos siya ng education at ako naman ay automotive mechanic. Magkalapit lang ang aming eskwelahan at magkapitbahay din kami ng boarding house. Taga-Piat siya at pareho kaming nag-aaral dun sa Tuguegarao noong mga taon yun. So araw-araw na halos magkasabay kaming pumasok at pauwi mula paaralan ay unti-unting nagkakagusto ako sa kanya. Nagdadala ako ng payong kapag umuulan, tas ibinibigay ko sa kanya kung wala siyang dalang payong. Hanggang sa magkahulugan na kami ng loob. Nagde-date na kami tuwing weekend at doon na nag-umpisa ang aming love story. Hanggang sa magpasya na kaming magpakasal noong nagkaroon na kami ng sariling trabaho. Oh, very good. Nakakuha siya ng trabaho sa aming bayan sa Solana at nakapasok din ako sa isang talyer. Pagkatapos ng isang kalahating taon, nagkaroon kami ng anak. Isang napakagandang babae na pangalan ay Angel. Maayos at masaya ang aming pagsasama. Nakapagpatayo na rin kami ng sarili naming bahay sa lote na ipinamana sa akin ng aking mga magulang. Makalipas ang 5 taon ay may 3 na kaming anak. Si Angel, si Archie at Arabel. Hindi pa rin mapapermanent si Ethel sa trabaho at lumalaki na rin ang mga gastusin kaya hindi na magkasya ang aming mga sahod. Taong 2003, pumasyal ang pinsan kong si Arden na nakatira sa Lalo kasama niya ang kanyang kaibigan na naghahanap ng mga aplikante papuntang Saudi. Magkakilala sila ni magkakilala si Ethel at Arden dahil magkasabay kami ni Arden na nag-aral at magkasama kami sa isang boarding house na para din kaming magkapatid. Kasi magpinsan nga pala sila. Isa din siyang abay sa aming kasal ni Ethel. Pinayagan naman ako ni Ethel na mag-abroad. Kaya noong June 2003 ang aming flight papuntang Saudi at parehas na driver ang ina-apply namin kaso magkalayo kami ng lugar. Napakahirap pala ang buhay abroad dyan. Kailangang maaga akong gumising para ihandang sasakyan at ihatid ang amo ko sa kung saan-saan na ako na ang super alalay niya. Minsan naman, pinapauwi ako tas binabalikan ko na lang siya sa oras na sinabi niya. Or aantayin ko siya hanggang sa anong oras siya matapos. Napakabait ang amo ko pero kailangan talagang galingan sa ang trabaho. Yung safe, malinis ang sasakyan at laging safe si amo. Yung pananabik sa mga anak, sa asawa, mga magulang at mga kapatid ang pinakamahirap dyan. Hindi ako nahihiya na sabihin sa'yo na umiiyak din ako. 6 na buwan na at nakatanggap din ako ng buong sahod. Nakabayad na ako sa agency at 2 beses lang akong makakatawag sa bahay kada buwan dahil wala pa kaming telepono or cellphone. Nakikitawag lang kami sa kapitbahay at medyo may kamahalan din. Okay naman kalagayan ni Ethel at mga bata kasi nakaalala sina mama at papa. Pati mga kapatid ko kasi malapit lang naman din ang aming bahay sa magulang ko. At tumira na rin sa bahay ang isang kapatid ni Ethel na dalaga. Kahit pagod, puyat, minsan gutom,
ay kinakaya ko dahil mabait naman ang mga amo ko. Hindi naman sa sobrang bait, pero mabait talaga. Naka-off din ako at pinapayagang lumabas paminsan-minsan. Hmm. So, okay lang din naman pala. Wala pa din akong balita kay Arden. Mag-10 buwan na kami dito. Kada punta ako sa mall, patingin-tingin ako sa paligid. Nagbabaka sakaling makita ko o masalubong ko si Arden, pero wala akong swerte. Sabi ko nga na swerte ako sa amo ko, pero kailangan pa rin ng maging alerto sa araw, sa bawat galaw. At dinadagdagan ko ang aking kaalaman sa sasakyan at natuto na rin ako sa salitang Arabic nang makapagkaintindihan kami ni boss ng husto. Yun ang maganda. Di kalaunan, nakabili na rin ng cellphone ng asawa ko, kaya madali na lang ang communication. At nakakatawag ako sa kanila tuwing may libre akong oras. 6 na taon na ang aming panganay na si Angel, 5 taon na rin si Orchie, at 4 na taon na si Arabel, at mag-2 taon na ako sa amo ko, pero nag-recontract ako kasi balak kong palakihin ang aming bahay. Mag-iipon ako maliban sa ibinibigay ko kay Ethel na sinasabihan ko na din na magtabi. Hindi ko pinaalam na nag-iipon ako para pang-surprise ako din naman sa kanila. Okay, so umuwi ako ng 3 linggo noong June 2005. Napakasaya naman ang aking mag-anak at ibinuhos ko ang aking oras sa kanila. Wala namang problema kasi magkasundo naman sina Ethel at ang pamilya ko. Paminsan-minsan ay kinukuha na mama ang mga bata para naman magkaroon ng oras si Ethel sa sarili niya. Super saya talaga at halos ayokong bumalik, pero dahil sa pangarap na gustong matupad ay kinakailangan. Sabi ko nga sa asawa ko na basta may pampuhunan kami ay mag-for good na ako. Magandang yun, magandang plano. Nagkita kami ni Arden na naunang umuwi ng 1 linggo. Ang sabi sa akin na hindi raw magandang kalagayan niya sa amo niya at nasa Tabuk pala siya at malayo sa akin. Dahil sa kanyang karanasan, ayaw na niya munang bumalik sa abroad. Magpapahinga daw muna bago mag-apply ulit. Nakabili pala ang mga magulang niya ng lupa sa kabilang barangay, kaya napapalapit sila sa amin. Malawak din ang sakahan na nabili nila. Nagpakasal sa iba ang kanyang girlfriend, kaya wala mo ng kasintahan. Ay, kawawa. Daming kwento. At magkasama minsan sa outing si Arden. Panahon na para bumalik ako sa Saudi. Mabigat man sa kalooban, pero kakayanin. Nagpresenta si Arden na ihatid ako sa Tugigaraw para doon ako kukuha ng bus papuntang Manila. Dahil mag-uumpisa na ang klase at hindi na magawa ni Ethel na ihatid ako sa Manila. Napakalungkot, pero sige lang para sa pamilya. Nayakap at hinalikan ko si Ethel bago ako sumakay sa bus at umuwi na rin sila ni Arden sa Solana. Malungkot akong bumalik dito sa Saudi, pero ginugol ko na lang ang oras ko sa trabaho at sa pakikipag-usap ko sa aking pamilya. Hindi ko na rin inisip na mag-iba ng trabaho dahil maayos naman ang kalagayan ko dito sa amo ko at marami na rin akong natutunan. Mabilis lumipas ang panahon at naka1 taon na rin ako mula nung bumalik ako dito. Malimit na rin natitsyempohan ko si Arden na nasa bahay dahil nga raw may pinapagawa o kung may mga okasyon tulad ng Christmas at New Year. Hindi ako nag-isip ng masama kasi super close kami ni Arden nung nag-aaral kami. At nakapag-permanent na rin sa wakas si Ethel sa kanyang trabaho at doon sa paaralan na malapit kina Arden. Siya na-assign, kaya ihatid ni Arden si Ethel pagkatapos ng klase. Okay.
June 10, 2006, Sabado, nagpaalam si Ethel sa mga magulang ko na bantayan yung mga bata kasi may outing daw ang mga guro bago mag-umpisa ang klase. Wala namang problema kina mama. Wala namang problema kina mama. Lumipas ang mga buwan, may mga haka-haka na ang mga marites sa paligid. Pero sabi ko naman kina mama na huwag pansinin kasi wala naman akong nararamdaman na kakaiba sa tuwing kausap ko si Ethel. So, yun. Ano, November 2006, araw ng undas. Umuwi sina Ethel at mga bata sa Piat para dumalaw sa puntod ng lola ni Ethel at kasama si Arden dahil nga ginamit ang sasakyan niya at umuwi din naman sila pagkatapos ng isang araw at gabi doon sa dahil pasukan na mga bata. Nakakahalata na rin si na mama dahil nga madalas na pagsasama ni na Ethel at Arden na minsan ginagabi na sila at natutulog na raw si Arden sa bahay. Maliit pa ang mga anak namin at walang kamuang-muang sa mga pangyayari sa mga kanilang paligid. Pati ang kapatid niyang si Maggie ay wala ding sinasabi. Nagpanggap na lang ako na walang mali siya. Walang mali siya ang mga naririnig ko pero nag-iiba na rin ang pakiramdam ko. Isa pa mula December, at least nakakadalawang tulog sa isang buwan daw si Arden sa bahay dahil daw parang may umaalikid sa bahay tuwing gabi. Buwan na ng April 2007. 2 buwan bago matapos ang 2 taon kong kontrata. Nag-renew ulit ako pero hindi ko sinabi kay Ethel kundi tumawag ako sa kanya para ipaalam na hindi na ako mag-recontract. So nagtaka ako sa sagot niya na medyo may pagkainis. Sabi na bakit daw hindi ako mag-recontract. Gusto ko naman daw na palakihin yung bahay at ano naman daw ang gagawin ko kung sakaling mag-for good ako. Dito na ang unang pagkakataon na nagkasagutan kami. Naakala ko ba na mag-iipon siya at saan dinadala ang sahod niya. Ang sagot, bakit hindi raw ba sila kumakain? Yung mga gamit ng mga bata ba ay libre? At kung ano-ano ang sinabi. Nagtaka ako kasi rati malambing siya sa akin at hindi ganun magsalita. Hindi sinagot ni Ethel mga tawag at text ko halos 4 na araw. Pero ang paliwanag ay nasaktan daw dahil parang hinahanapan ko siya kung saan niya ginagastos ang mga pinapadala kong pera. Nagpakahinahon na lang ako at nagsorry pero ang sabi ni mama na nagsama na naman daw sila ni Arden na pumunta ng Tuguegarao ng weekend na yun. Hindi ko na tinanong tungkol sa mga marites na dumating sa akin at nagplano kami ni na mama kung paano sorpresahin si Ethel. Hirap na raw ang mga magulang ko dahil sa mga marites tungkol kina Ethel at Arden pero sabi ko ay magpakahinahon dahil kawawang mga anak ko. Oh no. So yun. 2 linggo bago ang flight ko ng May 25, 2007 ay tumawag ako kay Ethel at sinabi ko na ayusin ko lahat ng gamit ko at uuwi ako ng June 8. At kinabukasan nun ay nasa Tuguegarao ako. Pinabakasyon ako ng amo ko ng maaga dahil may mga mahalaga siyang event ng July at bibigyan nila ako ngayon ng 1 buwan ng bakasyon dahil daw napakabuti ko sa kanila. Hindi masaya si Ethel at sinabi na dapat daw mag-ipon kami dahil papalaki na ang mga bata. Paano daw mag-aral ang pag-aaral nila wala pa naman kaming ipon at paano ako mag-umpisa ng negosyo. Sabi ko naman na mag-loan ako sa bangko
Sabi na wala nga raw siyang naipon dahil mga bills na pinabayaran. Doon ako nagtaka dahil electric lang naman yung binabayaran niya sa baryo. Sa baryo kami nakatira at hindi sa syudad. Sinabi ko lahat kay mama yung sinabi ni Ethel. Maiyak-iyak si mama pero sabi ko, hulihin natin sila nang wala silang kawalabas. Basta konting tiis lang. Konting tiis na lang sa pagdadrama para hindi sila makahalata. Pinagplanuhan ni na mama talaga na walang kaalam-alam si Ethel na uuwi ako ng mga araw na yun. Kasi tumawag pa ako sa kanya bago ng flight ko na nasa mall ako na bumibili ng mga pasalubong. Kasi sabi pa niya nabilahan ko daw ng Chanel na pabango. Sabi ko naman na oo. Kinakabahan talaga ako dyan. Hindi ko mawari kung ano ang nararamdaman ko sa mga oras na yun. Sina mama naman ay nagpaalam kay Ethel na papuntang magpa-hospital dahil masama daw pakiramdam. Pero umarkila sila ng van. Para sundin ako sa Tugigaraw. Sa linggo ng hapon. Umiiyak si mama at naiiyak na rin ako. Pero sabi ni mama na kumain muna kami at mga 6:00 na kami lalarga para madilim na nang makarating kami sa bahay. Napakabigat ng dibdib ko dyan at hindi ako makakain. Habang nasa daan kami, kinausap ako ni Papa na magpakahinahon kung sakali man. Isipin ko na lang ang mga anak ko. Ay, parang naano ako dito. Ako yung minenervyos. Sandali ko. Mag-alas 8 na kami. Mag-alas 8 na kami nakarating sa bahay ni na mama. Inaantay namin na makatulog ang mga bata at magpatay ang ilaw sa aming bahay bago ako pumasok. May susi si na mama kaya iyon ang ginamit ko. Wala, para akong naano. Mga alas 11 na nang nagpasya akong pumasok sa bahay at nakaantabay na si na mama sa labas. Nanginginig at kumakalabog ang dibdib ko. Nakikiramdam. Sobra. Kaya nakikiramdam. Sobrang ninenervyos kaya huminga ako ng malalim bago ko binuksan ng dahan-dahan ang pintuan. Nang nasa pintuan na ako ng kwarto namin ni Ethel, ay nag-sign of the cross pa talaga ako bago kumatok. Kasi nakalock. Nagsisigaw si Ethel na, ano ba Angel, hindi ka pa ba matulog dyan? Kumatok ulit ako. Nagpipigil. Padabog na binuksan at sigaw ng ano ba, na akala ko yung anak namin yung kumatok. Tinabig ko siya at pumasok sa kwarto at doon ko nakita si Arden na nakahiga sa aming kama. Sumigaw ako at gusto kong patayin pero dali-daling pumasok si mama at mga kapatid, si Papa at mga kapatid ko. Hinablot ni Ibon si Ethel habang hinablot din ni Papa si Arden palabas samantalang yakap-yakap ako ni Mama. Nagunaw ang mundo ko sa mga oras na yun dyan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Naglulupasan na lang ako sa mga kamay ni Mama. Nagising ang mga bata at nag-iiyak. Halos hindi ko makita ang aking mga anak dahil sa sobrang sakit na nararamdaman ko. Hala, naluluha na rin ako. Sama naman nito. Saan na ba ako? Yung pagtawag nila ng daddy, parang doon ako nagising. Hindi ako iniwan ng mga magulang ko at mga kapatid. Dumating na rin yung 2 pang nakakabata kong kapatid para umalalay. Napakasakit dyan. Parang dinaganan ako ng langit pero salamat na lang at nandyan ang aking pamilya. Napakabait
at may takot sa Diyos. Tumakas sina Ethel at Arden, sabi ni Papa na ipatawag niya sila kinabukasan sa barangay at ayusin lahat. Magpirmahan at iwan ang mga bata sa akin. Inasikaso lahat ni Papa sa barangay samantalang nakaalalay sa akin sina Mama. Sakit sa loob. Para akong nanginginig sa kwento mo ba, brother? Saan ba ako? Ipinaintindi na mas importante ngayon ang aking mga anak kaysa gagawa ako ng masama kina Ethel or gagastos ako ng malaki para ipakulong sila. Mas minarapat namin na daanin na lang sa mahinahon na paraan. Dumating din ang mga magulang ni Ethel na sobrang hiya sa ginawa ng kanilang anak. Pero sabi ni Mama na pagtuunan na lang ng magkabilang partido ang aking mga anak. Wala din naman akong problema sa mga biyanan ko kasi mabait din naman sila sa akin. Araw ng Huwebes nang magpakita si Ethel at pumirma nasa akin ang mga bata pero may araw din na bibisitahin niya sila. Napakalungkot talaga dyan para sa mga anak namin pero parang may mga isip na rin at nakakaintindi dahil siguro sa mga suporta ng magulang namin ni Ethel. Sa mga panahon na yun ay hindi ako makapag-isip ng maayos. Parang hindi ko kaya. Pinuntahan ko ang mga magulang ni Ethel, ni Arden na pinsang buo ni Papa, ang nanay niya. Ayun, pinuntahan ako ng mga magulang ni Arden na pinsang buo ng tatay ko, yung nanay niya, para humingi ng paumanhin. At mag-sorry pero sabi ko na wala naman silang kasalanan kaya wala silang dapat ipagpaumanhin. Pagkatapos ng pirmahan sa barangay, pumunta kami ni Papa sa isang attorney para sa legal separation namin ni Ethel. At bago pa naman ako bumalik ng Saudi ay maayos na ang lahat. Hindi ko na pinipigilan si Ethel na puntahan ang mga anak ko pero hindi niya maiuwi at hindi pumayag naman sina Mama na gawin niya yon. Pero pumayag na rin siya sa ganong usapan. Natanggal na rin si Ethel sa school na pinagtuturuan niya at lumipat na sila ni Arden sa Tuguegarao at doon nanirahan. Alam mo dyan, ang pagmamahal ng aking mga magulang at suporta ng magulang ni Ethel ang aking lakas. Kumbaga, I pick up the pieces and start my life again with my children. Proud naman ako na hindi ako gumawa ng masama kina Ethel at Arden bagkus ipinapasa Diyos ko na lang. Mabait ka pare. O yun eh. Napakahirap dyan para sa mga bata na maghihiwalay kami ng kanilang nanay pero hindi naman sila napapariwara dahil nga sa suporta na nanggagaling sa magkabilang panig. At kahit sobrang lungkot ko pabalik dito sa Saudi ay hindi ko inihahalo sa trabaho ko ang anumang problema sa buhay ko. Mabuti na lang at may sarili akong ipon na hindi alam ni Ethel para din naman sa mga anak ko. Unti-unti kong pinalaki ang bahay. Bumili na rin ako ng sasakyan para may gagamitin siya na Mama para sa mga anak ko. Na naligaw din ako nanliligaw din ako after ng 2 taon pero parang takot pa rin ako dyan. Sabi nga ng kaibigan ko, hinay-hinay muna kasi ang mga babae ngayon ay matalino. Wala na akong long distance relationship. Kaya play safe na rin ako dyan. Pero hindi naman sa manloloko ako ng kapwa. Kailangan ko lang talaga na magtira ako ng konti para sa aking sarili.
may forever. Ito, sandali lang, hanapin natin. Nakapagtapos na si Angel ng civil engineering. IT naman si Archie at kasalukuyang kumukuha ng nursing si Arabel. Mahirap, masaya, malungkot at lahat-lahat na ang buhay abroad dyan. Pero mm, pero nasa atin din yung yan kung anong daan ang tatahakin natin kasi sa kalsada ng buhay ay may atras, abante, pakanan, pakaliwa at U-turn. Ito lang masasabi ko dyan, kahit anong sakit ang mga pangyayari sa buhay ay piliin na pa rin natin na maging kalmado. Isipin ang mga importanteng tao sa buhay natin, mga magulang, mga anak, at ipas sa Diyos na lang ang mga taong naging dahilan ng ating paghihinagpis. 20 years na ako sa mga amo ko. Namatay na rin yung amo kong babae, pero walang pagbabago sa pagtrato nila sa akin. At sabi ko sa amo ko na mag-for good na ako kapag 25 years ako sa kanila at kailangan ko na rin makasama ang pamilya ko. At sabi naman, kahit pa sa next year kung gugustuhin ko. Kasi deserve ko naman daw na magkasama sila. Kasalukuyang girlfriend ko ang housekeeper namin na taga Romblon. Mabait siya at balo. May 2 ding anak na nag-aaral sa college pero ayaw niya akong magbigay ng pera para sa kanila kasi hindi ko naman daw obligasyon. Wala namang problema ang mga anak ko kasi sila na rin ang nagsasabi na mag-asawa na ako para may kasama sa buhay. At suggestion din ng amo ko na uuwi kami ngayong taon para magpakasal kasi hindi nila kami papayagang magsama sa isang accommodation kasi nga haram. At panalangin ko dyan na siya na yung forever ko. Maraming salamat dyan sa pagbasa sa aking kwento. God bless you. Gumagalang, Benjo ng Saudi. Di ba? Pero yung talagang kinakabahan ako dun sa yung pag-uwi nila tapos yung papasok siya sa bahay, parang yung tapos yung siyempre naiiyak ka dun sa kwento niya na siyempre mo yun, ma-feel mo din yung emotion. Kaya dun ako na so ganun talagang buhay abroad, mga kapatid. May masaya, may malungkot, meron pa nga yung yung marami. Siyempre hindi rin niya sinabi lahat kung ano yung, siyempre hindi niya na-elaborate lahat kung ano yung napagdaanan niya. Though sabi niya na mabait yung kanyang amo. Kasi siyempre ako din, isa akong OFW from Singapore. Nag-umpisa ako nung wala akong pagkain kasi syempre iba yung pagkain ng mga amo dahil mga Indian sila. So ako Pilipino, hindi ako sanay sa pagkain nila. So yung kapatid ko na nandun talagang nagbibigay siya ng pagkain tuwing siya yung off ng Sunday. Nagluluto talaga yung kapatid ko ng manok, talagang isang buong manok, dinadala niya sa akin. Kasi dati talaga sa first 3 months wala akong off. 24/7 yung work ko noon na nag-aalaga ako ng special child. So 4 years old siya noon. So it's really nakaka-relate ako dun sa yung emotion talaga is kaya yan yung kwento ni Benjo na sinira niya sa akin. Friend ko siya sa Facebook. Kaya sabi ko, pwede bang magano ka ng So, yan. Yeah. So, pwede kayong mag-send sa akin ng mga pwede hindi nyo rin sabihin sa akin yung name nyo para, siyempre, or depende sa inyo kung gusto nyo maging open sa world na kayo yun, or pwede kayong gumamit ng alias, ganun, para
So, ano ang natutunan natin sa kwento ni Benjo na ano siya, mabait ang taong 'to, swerte yung kanyang jowix, sana all. And siyempre masakit talaga din yung pinagdaanan niya kasi siyempre pinsan niya yun, first cousin yung parents nila ni Arden, so second cousin sila. Second cousin? O second cousin sila. Mahirap yung gano'ng pangyayari, 'di ba? At siyempre kung ano yung ginawa mong masama, may karma ka, natanggal sa work yung kanyang asawa, and so we just wish them luck. So, antayin ko rin yung mga ano nyo, yung mga sulat nyo, mga kwento nyo para mai-share natin sa ating mga kaibigan, mga kamag-anak, at sa iba yung ating mga kwento, either masaya or whatever. And soon meron tayong pakulo soon. Kasi ito pa lang mag-uumpisa pa lang tayo dito sa ating YouTube channel. So, bye for now. Ingat. God bless all. Bye.